Ang kwento ni Balaam at ng kanyang asno. Halika dito at maupo ka muna or mahiga. Magkukwento ako sa iyo ng isang lumang-lumang istorya mula sa Biblia. Ito ay tungkol sa isang propeta, sa isang hari at sa isang asno na hindi mo akalaing may ginawang himala. Noong unang panahon, may isang lalaking kilalang kilala sa buong lupain. Ang pangalan niya ay Balaam. Ang espesyal na kanyang nakakayahan niya, kapag nagsalita siya, nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. Kung magbibigay siya ng basbas, totoo din. Kung magbibigay siya ng sumpa, totoo rin. Dahil dito, natakot sa kanya si Haring Balak ng Moab. Mayroong isang malaking bayan na papalapit sa kanyang kaharian at gusto niyang gamitin si Balaam para sumpain ang bayang ito. Nagpadala si Haring Balak ng mga maharlika at mga regalo kay Balaam para hikayatin siyang gawin ang gusto niya. Sinabi ni Balaam sa mga sugo na maghintay muna at kinukonsulta niya ang Diyos. Noong gabi, narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Huwag kang sasama sa kanila. Huwag mong sumpain ang bayang iyon, sapagkat sila ay pinagpala." Kaya sinabi ni Balaam sa mga sugo na hindi siya pwedeng sumama, pero mapilit si Haring Balak. Nagpadala ulit siya ng mas maraming sugo at mas magagarang regalo. Sa halip na tanggihan agad ni Balaam, tinanong niya ulit ang Diyos. Pumayag ang Diyos na sumama siya pero may kondisyon. Sumama ka sa kanila pero ang mga salitang sasabihin mo lang ay ang mga salitang ibibigay ko sa iyo. Kaya sumama si Balaam, sumakay siya sa kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang asno. Isang tapat na hayop na matagal na siyang kasama sa mga paglalakbay. Habang sila ay naglalakbay, may kakaibang nangyari. Si Balaam ay hindi nakakita, ngunit ang kanyang asno ay nakakita ng isang anghel ng Diyos na nakatayo sa kanilang dadaanan. Hawak-hawak ang isang espadang nagniningning. Sa takot, lumihis ang asno at pumasok sa bukid. Sa galit ni Balaam, hinampas niya ang asno para pabalikin sa daan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Muli nakita ng asno ang anghel sa isang masikip na bahagi ng daan sa pagitan ng dalawang bato. Pilit na dumikit ang asno sa pader para makaalis, na ikinasugat ng binti ni Balaam. Sa sobrang inis ni Balaam, hinampas niya ulit ang kawawang asno. Sa pangatlong pagkakataon, muling humarang ang anghel sa isang lugar na hindi na pwedeng lusutan. Sa pagod at takot, humiga na lang ang asno sa daan. Dahil sa matinding galit, hinampas muli ni Balaam ang kanyang asno at dito na nangyari ang hindi inaasahang himala. Biglang nagsalita ang asno sa isang malinaw na boses, "Ano ba ang nagawa ko sa iyo at 3 beses mo akong sinaktan?" Sa gulat ni Balaam, sumagot siya, "Sinasadya mo akong pahirapan, kung may espada lang ako kanina pa kita pinatay." Tumugon ng asno, "Ako ay iyong asno, hindi ba't ako lagi mong kasama? Mayroon ba akong ginawa na tulad nito noon?" "Wala," sagot ni Balaam. At sa mismong sandaling iyon, binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam at nakita niya ang anghel na may espadang nakabunot. Sinabi ng anghel kay Balaam, "Dumating ako upang pigilan ka sapagkat ang daan mo ay hindi tuwid sa paningin ko. Nakita ako ng iyong asno at sinagip ka niya. Kung hindi siya lumihis, pinatay na sana kita, ngunit siya ay buhay." Doon naintindihan ni Balaam ang lahat. Ang kanyang tapat at simpleng asno na hindi nagsasalita ay nakita ang babala na hindi niya nakita sa sarili niyang mga mata. Mula noon, nagbago si Balaam. Sumama siya kay Haring Balak pero hindi niya sinumpa sa ang bayan. Sa halip, binigkas niya ang mga salitang ibinigay sa kanya ng Diyos, mga salita ng pagpapala. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay maaaring magsalita sa iba't ibang paraan. Minsan, ang pinakamahalagang babala ay nagmumula sa pinaka inaasahang lugar o kahit sa isang nagsasalitang asno.